Tinapos na ng COMELEC ang prosesong tinatawag na Trusted Build sa Automated Election Management System para sa eleksyon 2025. Dahil dyan, mauusog sa March 20 ang proseso ng online voting para naman sa mga OFW. Nakatutok si Marisol Abduraman. Isinagawa ngayong araw ang kahuli-hulihang Trusted Build ng Election Management System o EMS ng COMELEC. Ito ang pinakahuling component na kailangan mabuo para makakuha ang COMELEC ng International Certification. Pinakita niyo yung tinatawag na hash code. Pwedeng ma-verify na hindi ka naman magkakaroon ng hash code kung hindi maayos yung sistema. Kumbaga sa pagpapagawa ng sasakyan, naandyan na yung pinal na sasakyan at ang kahuli-hulihan na lang later yung quality control, yung test, yung certification, kung talagang yan ay gumagana ng maayos, kung talagang yan ay mapagkakatiwalaan. Ayon kay Garcia, mas justified na madali ng kaunti ang pagsasagawa nito lalo't magkakaroon ng kauna-unahang online voting para sa mga OFW. Kaya dapat matiyak din na magiging maayos lahat ang sistema. Ang nasa 1.3 million na OFW, di na kailangan magpunta sa mga embahada o konsulado para bumoto dahil pwede na nila itong gawin online. Uumpisahan ang enrollment ng mga OFW sa system sa March 20 mula sa original na schedule na March 10. Pabor dyan ng Department of Foreign Affairs. Patunay raw ito ng paninindigan ng COMELEC na tiyakin ang integridad ng eleksyon sa labas ng bansa. Nakahanda naman sila na ipatupad ang OVCS alinsunod sa direktiba ng COMELEC. Kinakailangan i-enroll nila ang sarili nila kasi bibigyan po sila ng password. At the same time, i-verify ng sistema kung sila talaga yung nagpapa-enroll. Gamit ang kanilang ID, government-issued ID, passport, seaman's book kung sila ay marino o kung ano man pang government-issued ID na kinikilala po natin. Hindi magagamit ang online voting sa Russia, China at Turkey. Sa voting machines pa rin ang botohan doon ng mga Pinoy. Ayaw ipagamit ng mga bansang yan yung kanilang mga internet services. So, dadalhin po natin ang makina sa kanila. Pinunayan ng election watchdogs, sabay giit na kailangan pa rin daw ang maigting na pagbabantay. Yung security ng online voting and counting system dahil yan ang nakasakay sa internet. Okay? Yung ating automated counting machine during the voting period naman hindi yan nakasakay sa internet eh. Sasakay lang yan sa internet kapag magta-transmit na siya ng election results o yung ER natin. These are acceptable standard platforms that are being used, that na open source platforms that are being used, no? So wala kaming worry with regards to the modules or the systems that they use there, and the functionality of the OVCS itself, no? Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Nakatuto, 24 oras.